Noong diyan sa salaysay na ginawa mo, kung sinabi mong noong January 2014 ay nilapitan ka ni JB. Bakit ka nilapitan noong Opo, Your Honor. Pinatawag niya po ko sa procedure side po, doon sa studio. At pumunta po ko doon ng first week, January 2014. Okay, para maliwanag tayo, ano ba yung prestigious side na yan? Ipaliwanag mo nga. Ang procedure side po, area po niya yon. Siya pong chairman doon. Ako po, ang area ko po ay Carcel side. Ako po ang isang chairman din doon. Pero mas malaki ang kami ang aking hawak na sa area is 8 pangkat po. Sa kanya po ay 4 lang, ipang-5 sa kanya pangkat. Bali, Yun namang sa'yo na Carcel side, opo. ay ilan ang hawak mo? Mas marami at lahat ng mga karamihan sa 70% siguro nasa akin ang mga big time drug lords sa area ko. So, bakit ka nilipitan ni JB noon? Yun po ang sabi niya, nag-usap kami. Pare, tulungan po natin si ma'am, si secretary. Sinong tutulungan? Sinong ma'am yan? Sinong secretary yung sinasabi niya? Secretary de Lima. Pundo para sa 2015-2016 election. So, anong gawin natin pare? Sabi niya, mag-teamwork po tayo. Sabi ko, alam mo na yon, yung tayo ng mga items, iano mo doon sa area mo. Sabi ko, dahil sa totoo lang po ay wala man ako doon kay GB, dahil sabi ko lang, oo. Wala akong tiwala doon po dahil sa totoo lang po ako yung overall chairman. In-appoint po ako ng overall chairman si OIC Director Ragos, Rafael Ragos po. Siya po nag-appoint sa akin, overall chairman. Ngayon, linagawan niya ako, gusto siya mag-vice chairman. Kami mga bulong-bulong kung mag-vice chairman, baka namang sinaryoin ka siya na mag-chairman. So, hindi ko binigay yung pagka-vice chairman. Ito naman po si Assistant Director Cruz, ay pinapirma po ako ng English. Pinasa ko sa yung ibabaw, correction order. Anong order? Anong Katulad sa akin. So sabi ng orderly, pinapirma po ni Assistant Director mo, si Assistant Director, si Cruz. So hindi pwede ako magtatanong si Assistant Director po. Ganun ba? Pirma. Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon. Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami ng chairman doon sa kabila at sa akin yung Carcel session sa presidio. So, pinatawag po ako ni OIC Ragos nung time na yon at paalis niya siya 2 days before, tinawag ko. Alam mo ba itong pinirmahan mo? Binabasa mo ba ito? Opo, sir. Siyempre, nagyayabang na ako, opo, sir. Pumayag ka ba na na procedure sa iyong Carcel side? Ay, hindi po, sir. Hindi ko sa tutulong po, sir. Rejects lang po ako. Hindi ko naintindihan pong pinirmahan ko. Yun, sabi niya, wala akong magawa dahil po pinirmahan mo na. Yun, hati na po ang bilibid po ngayon. So ngayon, ang sabi ko na, ituloy ko lang pong sinabi ko na oo lang ako, hindi na po ako January, yung usap kami January, first week ng 2014. After mga 2 weeks ng January, ng second week, si Junel Sanchez po ang pumunta na sa akin doon. At yung security aid ni Secretary de Lima. Okay, gawin nating question at saka answer, ha? Okay, apo. Tanong at sagot. Okay. So, yung bang, anong naging dahilan at nawalan ka ng tiwala kay JB Sebastian? Ayun po, kasi kaibigan po niya si Assistant Director Cruz. Close po sila at yun doon ako nagtatampo at tiwala dahil hindi ko binigay yung pagka-vice chairman niya. Pinapirma nila ako po ng correction order na English po. Ngayon hindi ko naintindihan English at pumirma naman ako. Yun pala, nahati na pala ang nakasulat po doon. Hati na kami. Pumayag daw ako nga siya ang mag-chairman doon. Hindi po. Okay. So, saan ba itong presidio side at Carcel side? Saan yan? Sa maximum sa loob ng Bilibid po.
sa maximum security compound. Ngayon, pag sinabing chairman ka ng Presidio side or Carcel side, anong ibig sabihin yan? Pag chairman ka, sa labas po yun parang gobernador po ka. So yung mga commander parang mayor po yun. Ganon po. At ang correction order po namin ay parang director, superintendent, tapos chairman. Parang ganon. May power po kami doon. Kaya po namin ng mga inmate. Kasi kami po ang inappoint ng director, kami po ay ang superintendent, kami po ay binigyan ng power doon sa aming sakupan. Saan ninyo ipapatapon yung inmates ninyo? Hindi po kami gagawa na pong report at i-submit po namin sa superintendent or kay director, ibulong po namin, kaya po namin. Right. So, bakit mo pinirmahan nang hindi mo naintindihan yung papel na pinirmahan mo? Ayun po, kasi ako po ay marunong ko magbasa ng English po, hindi ko makaintindi sa mga binasa ko po. So, mula noon, nawalan ka ng tiwala kay Mula noon JB po. Sebastian. Ayun, sino may binanggit kang isang Jonel Sanchez? Sino ito? Ito po ay, siya po ang security aide ni Secretary de Lima po. Meron ka bang naging pag-uusap kay Jonel Sanchez? Opo, yung pumunta po siya nung second week, 2014 January po. Sabi niya, bakit di ka bumalik? Nag-usap na pala kayo kay JB. Anong ibig niya sabihin? Bakit hindi? Yung pinag-usapan namin tulungan natin si Secretary de Lima, mag-teamwork po tayo para pundo sa 2015, sa 2016 eleksyon na pare. Ano ngayon ang sinagot mo? Ang sabi ko ay, Sir Jonel, ay sa totoo lang po, wala po kong tiwala doon. Baka gamitin lang ko i-bumper niya. Tapos, siya pang sekretary. Sabi niya sa akin, ganito na lang, huwag na kayo mag-away. Yung kalimutan na yung tampuhan ninyo. So, kasi pag mag-away pa kayo, baka maipiktuhan ka, Chairman. Malaki pa na hawak mong area mo. Sabi niya. So, Okay, kalimutan mo na yung tampo mo, yung pinapirma ka ganito. Ako na lang mag-ano sa inyong dalawa, pero, sabi ko ni Sir Jonel na, Sir, kung ikaw, Sir, ang mag-bridge sa aming dalawa, basta ayaw ko makausap kami uli, papayag po ako. At least, diretso po sa'yo, at least, Dilima. Yung parang mabango din po ako sa kanya. Okay, so ang ibig mo sabihin ay pumayag ka dun sa alok ni Jonel Sanchez? Yung opo, sabi ko, sige, kausapin ko muna, sir, yung mga membro ko, kung ilan ang kaya. Una, paliwanag mo nga, ano ba itong pinagagawa sa iyo ni JB Sebastian at ngayon naman ay ni Jonel Sanchez. Ano ba yung pinagagawa nila sa iyo? Kasi ang usapan po namin una ni JB Sebastian ay tulungan ko siya sa pagbibinta ng shabu. Ngayon, oo lang ako. Tapos, nung 2 weeks, first week po kami nag-usap January 2014, yung second week po, si Junil lang pumunta doon sa akin, Your Honor. Sabi niya po, Your Honor, sa akin, bakit hindi ka bumalik? Nag-usap na pala kay GB. Ang sabi ko sa kanya, Sir Junel, wala akong tiwala doon, alam mo naman. Gamitin lang ko, baka i-bumper lang ako. So siya pang mabango kay Dilima, bako ako naman sabi ko, kung ikaw naman, Sir Junel, parang siya ang magbe-bridge sa amin, basta wag na lang kami mag-away. So ang usapan doon po, Your Honor, yung usapan namin GB, siya na ang magbe-bridge para sa amin, at sabi ko ni Sir Junel, ko ng membro kung ilan ang kaya nila. So, okay. Sa makatuwid ng si Jonel na kumausap sa iyo ay pumayag Opo, ka na. siyempre. Pumayag na po ako, Your Honor. Siyempre, bukod pa doon sa transaction na yon, ay may 1 million po kaming binibigay buwan-buwan po kay Secretary de Lima po.
Okay. Ano yung 3 milyong binibigay mo buwan-buwan kay Secretary de Lima? Opo. Paano yan? Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time. Tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3 milyon, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun ay PR Payula po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ipapasok. Golf cart, motor de Corinte. Ang aking motor de Corinte sa area ko is 100 ka motor de Corinte scooter. Golf cart ko sa area ko, 30 to 40 golf cart. Concert ko, mag-concert po, gumawa ko ng concert na parang Aranita. Lahat pumapasok ng truck ko, 4-5 truck, 10-wheelers po. Makakarga po ako ng mga beer in can po, 300 boxes po, every event ko po. Kung maintindihan yung 300 boxes ng beer o Beer in can cases po. ng beer ang Beer in can po, carton po, box. Ang bili ko po is 700 pesos, binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000. 3 to 4 hours po, ubos na yun po ang 300 boxes na beer. Yung... So, ilang... At saka, ilang 10-wheeler truck ang pinagkakargahan yan? isang 10-wheeler na truck na close band po yun. At saka 3 kalahating 10-wheelers po yun. 5 pong generator po kasi pag mag-concert po, hindi po pwede kayang kuryente ng Bucor. Kailangan generator po ang gagamitin is 350 kVA po ang ginagamit po pag mag-concert po ako. Talaga, 350 kVA? Opo. Okay, isa-isahin natin yan. Opo. Yung bang pag-beer, ay kala ko bawal yan sa loob ng Bilibid. Pinakabawal po ang inumin na makalasing po, pinakabawal. Pinakabawal. Kasi yung noon dating wala pa ko sa maximum bira sila makapasok ng beer. Ako lang nagpapasok diyan mula tinayo yung Bilibid. Ako lang nagpapasok ng 300 boxes ng beer. O bakit mo naman naipasok yan, samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng Bilibid? Ay siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice yung Secretary de Lima po. Paano ka binasbasa nun? Dahil po doon sa security po niya, kausap ko at isang bisis ko po nakausap po si Secretary de Lima sa phone po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, may number po. Saan yung... At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni Raid po kami sa makita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary de Lima po. Paano mo nakuha yung number niya? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya nga siya magbe-braid sa transaction sa Shabu. Iko, siyempre nagduda po rin ako, imposible, sekretary. Tapos ganon, siyempre, sabi ko, Junel, sir, pwede ba makausap saglit po si sekretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Teka ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917-842-1831 po. 18 or... 19 pala. Sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang cellphone na yan? Bigyan mo ko cellphone. Bigay sa'yo yan. Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Paano yung pagsabi, gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula nung 2013, October, nagumpisa na po ko nagbigay ng 3 milyon kinukuha po ni Jonel sa aking talent manager ng banda. 2013. 2010, doon ka nagbigay ng quota kay Secretary de Lima ng 3 million per month. Opo. Okay. Tapos, nung hindi ko nakausap si Secretary hanggang January, nag-usap kami ni Sir Jonel, sabi ko, at lalo na yung may instruction na naman daw si Ronnie Dayan, sabi ko, pwede ba makausap
si Secretary. Para yata kang tiwala. Hindi, ano lang, siguraduhin ko lang na kahit saglit lang po. Sabi niya, sige, para maniwala ka, o i-dial mo. I-dial. Dinidictate niya. Cellphone, pwede pa iram cellphone. Attorney. Yung mic mo. Ah, okay. Sabi niya, sige, dial mo. Dictate. So, dial ko. Itong denial ko po number. Pagkatapos, pindot ko. Pagpindot ko, lumabas yung ma'am. Tapos, sabi ko nga, ikaw man nakausap. Sabi ko, ikaw man na makausap. Sabihin mo, kausapin ko. Siyempre, di ba, kausap niya. Sabi niya, hello po ma'am, itatapos. Kausapin ka saglit ni Herbert. Sabi niya sa akin, sige. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi ko po ni ma'am, Herbert, sabi niya sa akin, kumusta? Siyempre, baka ang isip ko nun, baka kunwari si sekretary to. Siyempre, pero yung boses niya po, dahil lagi ko po siya napanood sa TV, talagang siya po. Sabi ko, ma'am, confirm ko lang po, nandito po si Sir Junel. May instruction po sa akin. Sabi po niya, okay, bahala na kayo diyan. Ma'am, I confirm ko rin po yung October po, nagmula po siya, nag-umpisa po siya doon sa October 2003, kinukuha po niya yung 3M po. Okay. Herbert, thank you. Yun lang po ang usapan namin doon. Maikli lang po. Yun. So, mga anong buwan yan nang nag-usap kayo sa telepono? January 2nd week po, ng 2014 po. So, October nagbigay ka November nagbigay ka ng 3 million. Opo. December nagbigay ka ng 3 million. Opo. January, kinausap mo si Secretary de Lima. Kasi magmula noong October po, pagbibigay, baka kinukuha po ni Junel yung pera na 3 million, ay hindi ko nakausap. Nung time na yung may panibagong utos sa akin, yung shabu na pinag-usapan, ay gusto ko lang makausap si Secretary po. Kahit saglit. Pero yung mga nakaraang pinagbibigyan mo, October, November, December, nagduda ka ba na nakakarating kay Secretary de Lima yun o hindi? Kasi, nung sa 3 million, hindi kasi, hindi pa ko, wala kung kung may duda po, Your Honor, kunti lang kasi, ang una-una, ang katiwala ko, yung talent manager ng banda ko po. Tapos, hindi lang po si Junel po ay yung security, kung hindi, yung kanang kamay secretary mismo sa opisina ni Secretary Lins po ay... Anong pangalan? Ma'am Lins. Ma'am Lins. Lins po ang yung talent manager ko po ang kasi sila pong close. Anong pangalan niyan, talent manager mo ngayon? Si Reynanti Diaz po. Reynanti Diaz po. Reynanti Diaz. Ngayon, sa telepono, paano mo naman nasigurong siya yung kausap mo na si Secretary de Lima? Kasi po, lagi ko nanood ng TV at lagi ko po siya, yung boses niya, nabusisan ko po siya. So talagang boses na boses niya? Sobra pong boses. 100%? 100% po. Mr. Chairman, can I just manifest to the chair the number of Mr. Golanco and summon the service provider to get a recording and time of those conversations? Okay. I so move, sir. Opo. What is your number, Mr. Golango? Ang number ko, ay gamit pong number po kay Sir Junel po, Your Honor. Sir Junel. What is the number of Jonel? Do you know? Hindi ko na po. Pero may alam po, yung secretary ko, secretary, talent manager ko po ng banda. Siya po nakalam. Sila po ang close po ni Sir Junel. Will you please submit that number to this committee? Attorney, kay Reynanti Diaz po yung number. So anyway, Secretary, please submit that number so that the request of the minority floor leader can be carried out. Yes, Mr. Chair. As a matter of fact, we have a first certification with respect to that. And this certification was issued this morning by the Department of Justice because it appears that the telephone, as read by the number, as read by the witness, belongs to the DOJ. And this is, the certification reads for the record, and I quote,
Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Justice, Manila. Certification. To whom it may concern, this is to certify that the Globe Plan issued to former Secretary of Justice Laila M. De Lima with serial phone number 0917-842-1931, the number read by the witness, account number 757-87131, covering the period from September 2012 to October 2015, was paid by the undersigned, being the special disbursing officer. This certification is being issued for whatever legal purpose it may serve. Issued this September 2016 at Manila, Philippines. Signed, Leandra C. Cordova, Cashier 2. May we request that this certification be marked as exhibit? Please mark it. As exhibit letter J. Now, what about the number of Sanchez, the one that was used to call? We will That ask. number. We will ask Mr. Chair what's the name of your manager? Talent manager ko po. Your Honor, Renante Diaz po. Pwedeng makatestigo siya dito. Opo. So we will get the record of his cell phone if there is still a record. Please, Mr. Chair. please do that. And if we need to summon him here, then we will do so also. But give you that opportunity to bring him to this hearing. And if this honorable committee will subpoena Globe Telephone, then we'll be very thankful about it. We will. The COMSEC is hereby directed to make the necessary request to Globe Telecom. But, just before that, why do you have a telephone? Kaninong telepono ito? Yung, Ay, kay Secretary De Lima po. Hindi, yung hawak mo. Ay, Sa akin po ito. Hindi lang for demonstration purposes. Ganun. Kala ko. sample po yan, sample po. Sige. Please, Congressman Teves. Yeah, thank you. Interjection lang, tama yung sinabi ni Minority Leader na isamon yung Globe. Sa akin lang, may certification anong number na binigay, no? Pwede naman kunin lang kaninong number. So, para sa akin, mas importante din, ma-certify din yung isang number kung pwede at makuha more or less yung time and date ng pag-uusap para pag mag-summon tayo ng telco provider, mas madali nilang mahanap. We will let the Department of Justice Secretary him to task on that particular point. Thank you. Yes, Mr. Chair, as a matter of fact, we will be very thankful kung tutulungan kami ng this committee obtain the records of that cell phone and the cell phone of assigned to Secretary De Lima. Hindi, nasa inyo na yun di ba? So, nakuha mo na, may certification. Ang sinasabi, which is more in the control of the witness, which you can also obtain through him. So, and then we will be able to match. And we will also be submitting, Mr. Chair, the bill for that particular telephone number used by Secretary De Lima. For the period August 16, 2015 to September 15, 2015. So it's just last year. And billing period 3 September 2012 to 12. So these are the billings for that particular telephone number. So, May we request that the same be marked as Exhibit K and L respectively? Mr. Chairman, before the good secretary will continue with his direct examination, in addition to that call with the witness, with his talk with Secretary De Lima over the phone, may we know what time and what day, if he can still recall, for record purposes?
Matatandaan mo raw ba, Ginoong Colangco, kung mga anong petsa o oras nang kayo ni the Secretary de Lima gamit yung cellphone ni Jonel Sanchez? Hindi ko na matandaan po natandaan ko po yung oras siguro nasa hapon yung mga 1 to 2:30, ganon. Ganon lang siya, hindi ko mainsakto kung talaga ano. Yung araw, sabihin ko mo, tanungin ko muna yung si Renan Titias kasi nandun siya kung anong araw talaga yon, kung anong buwan. Pero ano po yon? Ang buwan, ang 2014 po, January. Pero yung araw lang po yon, Your Honor, ang hindi ko yung oras nasa 1 o'clock, 2 o'clock to 2:30 ng hapon po. Yung ano na lang po, yung pizza po ay hindi ko sigurado. Yung pong certification na in-issue ng DOJ this morning ay from the period September 12 to October 2015. So pasok yung araw na yun. Okay, so let a subpoena be issued for purposes of duces tecum lang. Duces tecum. Sinong magte-testify? The one, Anyway, let's do it this way. Can you please submit the particulars to us of that particular person to be subpoenaed and the particular document also to be subpoenaed, so the committee can issue the subpoena ad testificandum. We will do it, Mr. Chair. Mr. Chair, just in connection with the motion for the issuance of subpoena duces tecum and ad testificandum, since they have been mentioning about the brazen disregard of the standard operating procedure as to maintenance of the Bilibid prison, mention that they be also be subpoenaed with ad testificandum, former Bureau of Corrections Chief Pangilinan and Bukayo, and Cruz, the three of them. So, are they still in government? Because if so, then we can issue the invitation before we They are even... not in the government. Have you, Secretary Aguirre, were you able to talk to these people to be able to invest or otherwise we will we intend to invite them if you still have access to them, but otherwise we'll have to issue the necessary subpoena. Opo, si Director Vinarao, dalawang beses in my, before we go deeper dyan sa Bucor problem, si Director Bukayo, kinausap po rin as may resource person, pero wala kaming pinag-usapan ni Director Bukayo, kundi yung pagtatago niya at nanganib daw yung buhay niya dyan eh. So, nating isubpina yun. Yeah, just the same. Okay, so There's a motion, Mr. Chair, that the aforementioned names will serve as the former Bucor chief be subpoenaed. Mr. Chairman, I talked to former Director Santiago of the Bureau of Corrections yesterday. Invited by this committee. let an invitation be issued to General Judicious Santiago. Dionisio Santiago and Former Bureau former Bucor Director and former AP Chief of Staff. and Former AFP. AFP Chief of Chief of Staff and PIDEA. So let invitation be issued to him, and for those whose names were mentioned, then let a subpoena do the approval of the speaker. Thank you, Mr. Chair.
During the bureau director at the time of the supposed telephone call in January 2014 is Franklin Jesus Bucayo from March 15, 2013 to June 22, 2015. So we could also subpoena him. Yeah, please note that and let a subpoena be issued. Okay, may we proceed, Mr. Chair? Mr. Chairman, you know the testimony of the witness that he has the telephone number of Secretary De Lima, to me seems to be a mystery that by casual acquaintance he got the telephone number of Secretary De Lima. Now, under the principle of display of real evidence or under the principle of autoptic preference, in order to whatever doubt we may have and to make it convenient and easy for this committee, may I suggest that the committee secretary now use the telephone number by calling the telephone number, and we will see who will answer the telephone number. Dali lang. We will have our time for the interpellation after the secretary has completed the testimony. Tawagan with the audience. Order. We will have time to do that. Kaya nga. But meanwhile, shall we let the finish his direct? Anyway, Mr. Chairman, for clarification, may this representation inquire who is in possession of the telephone number now, or the telephone itself? Mr. Secretary, would you know? This is issue to the department. That's correct, Mr. Chair. The period, Now. the Globe Plan issued to former Secretary Justice Laila De Lima. I'm just reading from the certification with cellular phone number 08421931, account number 7578731, covering the period from September 2012 to October 2015, was paid by the undersigned during being the special disbursing officer. So, dun sa period na ang witness, Colanco at saka Secretary De Lima, covered nito. Hindi po, ang tanong po ni Deputy Speaker, sino ngayon ang may tangan ng telepono na yan? Going back to that, titingnan po namin kung this was issued by Department of Justice. Kung issued by the Department of Justice, dapat i-return niya pagkatapos ng term niya. But, kung ito ay issued kay Secretary De Lima at pinababayaran lang niya sa DOJ, then na kay Secretary De Lima siguro ito. Anyway, please... We will determine that, Your Yes, Mr. please. I made that suggestion, Your Honor, because sure that is in the possession of Secretary De Lima now, by simply calling her, and the telephone call is answered by De Lima or anyone who could be associated with her. You may wish to do that, Your Honor. At least at this point in time, Anyway, we will already to determine the probative value of the testimony of the witness, Mr. Chairman. Mr. Chair. anyway, what we'd like is to have all of these witnesses, and we still have 4 to cover. So, if Your Honor wish to call, please do so, and so that you can make a manifestation thereon later. But in the meanwhile, can we just let this witness to finish with his testimony? Mr. Chair, I think this is very material to what Deputy Please Speaker. do that even as we... Please, Mr. Chair,
as I was listening to Deputy Speaker Castro suggesting that we call this number, I heeded his suggestion, and to my great surprise, it in fact, in my contact list, is registered under Leila de Lima. Okay, so please take note of that and that be placed on record. So, So meron ako dito. meron ho ba sumagot? No, you can try. It's in my contact list. Okay, please, please continue with your own effort on this. Please proceed. Order. May we just proceed with the testimony of the witness? Mr. Chairman. Mr. Chairman, thank you very much Ako na lang. for having accommodated this representation, and thank you for the of Deputy Speaker Graham Garcia, because at least at this point in time, we can form an opinion as to the probative value, notwithstanding prima facie probative value. At least we can form that probative value opinion at this point in time. Thank you, Mr. Deputy Chairman. Speaker. Please continue, Secretary Aguirre. Ay, ikaw ba nagbagay? Anyway, very high ang property value nung kay Garcia. O, anang dun sa cellphone niya, nandun nakalista pala eh. So, how can you argue against a listed number? Anyway, pwede po tayong magpatuloy na. Please proceed. Okay. So, bumalik tayo dun sa papasok ng mga kontrabando. Opo, Your Honor. So, bukod dun sa 3 truck o 5 truck na beer na pinasok mo, Opo. ito ba'y alam? Siyempre po. Alam mo na sabing siyempre. Ang 300 boxes po, nabinta ko ng 3 million din po. Kasi 10,000 per box, ang bili ko po ay 700 pesos per box. So yung 1 million po ay para kay sekretary. Okay. Ibig sabihin, yung tinubo mong 1 milyon, binawasan mo yung tinubo mo at 1 milyon ibinigay mo kay sekretary. O basta po 3 million nabinta po doon, tapos ang 1 million sa kanya, may 2 million ako, siyempre ako nakakapital, may nakapital po ako. Ang iba naman doon, siyempre pamiar ko din sa mga maliliit na Bucor. At mga tao at mga sa tao ko rin sa production. Meron kayong tawag ng production, Herbert C. Production po, meron po ako doon. So yun doon, kinukuha namin mga inarinta na mga generator, mga yung mga equipment na speaker, trusses, mga light, sound engineer, mixer. No, so doon natapos yung mga sweldo, doon ko kinukuha every my big concert po ako, doon ko kinukuha yung sobra po. Basta 1 milyon po kay sekretary po, di 5 po. Kanino mo binigay yung share ni Dilima na 1 milyon doon sa beer profits mo? Ang bagman po niya po, ang tagakuha ng pera ay si Sir Junel Sanchez, security aid niya sa kay secretary. Minsan po siyang kumukuha doon sa pumasok sa maximum. At si Ronnie Daya naman po, yung malapit na driver niya, ay lagi pumupunta din kay GB Sebastian. So, minsan, kiningian ko po siya ng una ng account number. Sabi ni si malaking pera na yan. Lalo na sa 3 milyon. Kasi sabi ko, alam mo sir, sa ginawa niya itong kita pera to ilalabas ni Ray. At least paglabas ni Ray, yung talent manage ko, diretso na sa bangko. Kung BDO ba, wala, hindi daw pwede magbigay. So, minsan pa po,
nabubushit po ako doon sa Sir Jonel na yan ay kumukuha ng 3 milyon. May isang time nga naghingi pa na siya pang gasolina at pagkain daw. Sabi ni sa akin ni Ray, Manoy, nagpahingi siya ha? Bakit hindi pa siya binibigyan yung 3 milyon, 1 milyon? Kagrabe naman yun, ang kapal namang mukha yung tao na yan. So, di ba? Sabi ko, kasi siyempre 3 milyon, 1 milyon. Tapos, yun, naghingi ng 20,000, Your Honor. Ang sabi ko, bigyan mo lang 5,000 yan. Binigyan ng 5,000. Pinadala sa Palawan. Yun po, may hawak po kaming resibo, nagpapatunay nga mayroon kaming resibo nga Palawan. Ang pangalan po sa resibo po, Jonel Sanchez. Ang napapadala po ang aking talent manager nga si Ranty Diaz po. Nasaan yung resibong yun? Attorney, ang resibo. Mr. Chairman. Gentlemen, ladies and gentlemen. Let us just maintain order and silence. Let's avoid itong mga tawanan para mas mabilis yung ating proceeding. Mr. Chair, may I be allowed to speak? Ano ba yan? About the query, where is the receipt, Your Honor? Mr. Chair, suggestion, if the receipt in possession of the lawyer, hand on to the client, to Mr. Colanco, and let Mr. Colanco identify the receipt po. Is the proper procedure. Please give it to Mr. Colango or explain to him whatever is the circumstance. Clarification, please. Point of clarification, Mr. Chairman. Ano ang ibig sabihin na ipinadala sa Palawan? Is it money transfer or sa money probinsyang Palawan? Money transfer. Money transfer. Yung pong money courier. Yes. Not pinadala nung nasa probinsya ng Palawan. Okay. Thank you. So, pwede bang paki-convey na lang kay Mr. Colango para mas... May I just explain, Your Honor, that I only have a Xerox copy. The original is with Ray Diaz, Your Honor. Paki-explain na lang sa kanya and let him answer that. Ito yung kopya nung dito muna kayo. Diyan. Ito mga masasabi siya pa. Pero yung importante niya yung gati. Ito po, yung sinasabi na hingi siya ng 20,000, sabi ko padalan mo na lang 5,000 yan. Kasi nabibigay naman tayo ng 3 million to 1 million. So 5,000, ito po si Jonel, ito pong resibo po ni Renante Diaz po, ng talent manager po. Original ba yung resibong yan? Xerox po yun. Ang original po, na-andun po sa aking talent manager sa banda po, si Renante Diaz po. Prior to the production of the original receipt, may we temporarily ask for the marking of the receipt of Palawan as exhibit M. Mama. Provisional. So, provisional. Pending the production of and comparison with the original receipt. Mr. Chair, yung resibo, can we ask Mr. Colanco na ita-transfer na niya sa possession ng DOJ for safekeeping po? We agree wholeheartedly. Thank you. Okay. Your Honor, excuse me po, sorry po, sinsya na po dahil po ay marami na mga Palawan na Korea, yung pagpadalang Palawan na kumpanya po ay ito pala ay ML Kwarta Padala po sa Emilia po. Sorry po, pasensya na po, Your Honor. Ito po, Emilia po Kwarta Padala po ito. Sorry po, please, you are hereby directed to hand over to Secretary Aguirre. Mr. Chair. Alam mo ba kung sino kung sino ang katauhan nitong si Jonel Sanchez? Paki-ulit po, Your Honor. Alam mo ba kung ano talaga kung sino itong si Jonel Sanchez? Napag-alam mo ba?
Akong kilala po Anong- ba kung pagkatao niya po? Nakakilala po sa buong pagkatao niya po ang aking talent manager po nga si Ranente Diaz po. Hindi nabanggit sa'yo kung anong tunay niyang pagkatao. Hindi po. Pero siya po ay close po sila at lagi po sa DOJ at kang sekretary na si Ma'am Lins na kanang kamay din ni Secretary de Lima ay lagi po sila nagkikwentuhan doon. Minsan po, anong December 2013, napabigay po ko ng 1 million po nang gagaling sa aking lending sa loob po. Pera ko yung sarili po. Dahil yung lending ko po is 10% a week, 10% a month. Minsan 1 hour, 1 day, 2 to 3 days, balik na yung pera kasi manalo. Pag matalo, hiram. Pag manalo, bayad agad. 10% po yun a week. So, doon ko kinukuha minsan po, sabi po ni Ma'am Lins, sabi po ni Ma'am, sabi po ni Secretary na yung para daw sa opisina niya sa mga tao. So, nagbigay po ko ng 1 million po. Minsan po, nakasakit po yung asawa ni Ma'am Lins, yung kanang kamay ni Secretary de Lima, at tinulungan ko po, napapadala din po ako ng 300,000 dahil yung anak ba niya yun or asawa ba niya yun sa ospital. Hindi ko alam kung saan ospital, si Renante Diaz po ang aking siya po ang magpaliwanag po doon. Alam mo ba ang pangalan, buong kapangalanan ng Ma'am Lin na yan? Yun po, nalimutan ko po, basta Lins po siya. Lagi po sila na pumupunta si Renante Diaz ang aking talent manager doon sa Department of Justice. Siya po nakakaalam po, Your Honor. Pero Jonel Sanchez, ano ang ginagawa niya kay Secretary de Lima? Siya by driver or ano? Sa akin po, ang trabaho niya po ay security aid po siya. Pero sa aking pagkilala, kasi siya tagakuha ng pera, siya inabutan ng pera ni Renante Diaz. Kilala ko siya po ang bagman niya. Ang bagman po ni Secretary de Lima po. We will ask that this Jonel Sanchez be subpoenaed, Mr. Chair. Ibigay mo lang yung address nito. Kunin mo dun sa yung anong pangalan nun? Opo. At saka yung kapangalan nung Lins po, Ma'am Lins. Opo. Para isubpinan natin pareho yan. Bukod pa dun po kay Undersecretary Baraan at saka kay Susan po. Meron din po ako doon. Lahat ng problema sa aking council side po, halimbawa, ito, Chinese saka problema. Sakupan. Chairman, meron ako tao. Sa tao mo, busing. Nasa medium gusto ko balik maximum. Ganun ba? Ako na balik, Chairman, kung magkano gastos. Sige. Tapos ngayon, sabi ko ni Renante Diaz, Ray, lakarin mo ito. Itong pangalan. Sabihin mo doon kung magkano hingi nila. So, si Ma'am Susan is, yan po ang ni Baraan din po. So, pagsabi, sige, 500,000, ibabalik natin sa maximum. So, ito naman ito, kasi ako po negosyante. Ito muna, linawin natin ha. Okay, Medyo, binanggit mo si Baraan. Baraan at saka... Sino itong si Baraan ito? Si Baraan po ay Undersecretary, Yusek Yusek ng Department of Justice. Opo. Ngayon, binanggit mo siya. Tingnan mo nga kung ano yung sinasabi mong transaction. Linawin mo, hinaan mo lang ang pagkwento mo para naintindihan natin. Opo. Si Susan at Baraan, pag mga tapon ibalik, sila po ang pwede i-transact po doon, bayaran. Para siya na po bahala doon. Ngote mo na. Opo. Sino yung si Susan? Ano ni Baraan yan? Parang, tawag to. Parang paghalimbawa, kay Baraan, si Susan ang harap pag-transact, pagtanggap ng pera po. Ngayon, may pera. Opo. Anong pera? Anong transaksyon ito? Tulad na po yung sinabi ko kanina po, Your Honor, yung Chinese, yung tao na yung Pilipino, yung medium ibalik sa maximum, humingi po sila ng 500,000. So ngayon, kinausap ko... Sandali. Kanino sila humingi pag pinatransfer mo ang isang preso from medium to maximum? Kanino sila humingi? Hindi po. Yun nga po, ang problema ng Chinese, yung tao na gusto niya ibalik ang tao. So, Sa maximum? Maximum, kasi nandun sa medium. Kasi hindi man pwede kung numbers mo
ang sentensya mo is number 6 years, 7 years, hindi ka pwede sa maximum po. So, kailangan pira-pirahin para si Baraana, si Susan ang bahala, si Ma'am Susan ang bahala para para makapunta ng maximum. So, ang ginawa ko naman dito, pag sinabing 500,000 doon, sinasabi ko naman sa Chinese 800, din ako 300,000 po.